Good morning, everyone. So our topic today in ICT Quarter 3, Week 7 is about ICT, IP addressing, the different classes of IP address, what is the meaning of the subnet mask, and also the difference between IPv4 and IPv6. We've all sat down and sent out an email message before, but have you ever thought about how the message gets from one place to another? This is Internet Protocol Explained. Our language is very different from the language that a computer uses, so the messages that we create need to be translated from an alphabetic text into an electronic signal before they can be sent. This translation is handled in the computer by the separate modules in the communication protocol. Because these protocols, or rules of conduct, usually communicate with two or more modules, Our first part of our lesson is the IP address. Ang IP address ay isang number na ginagamit para makilala ang isang device sa network. Parang ID o address ito ng cellphone, laptop o computer kapag nakakonect sa internet. Bawat device sa network ay dapat may sariling IP address. Ibig sabihin, hindi pwedeng magkapareho kasi doon nalalaman ng network kung saan ipapadala at tatanggap ng data para makapag-communicate ang mga devices. Ang network devices ay mga kagamitan na tumutulong maglipat ng data sa loob ng network. Sila ang dahilan kung bakit nakakonect at nakakapag-communicate ang mga devices. Kasama dito ang it includes the hub. Ano ba yung hub? Nagpapasa ng data sa lahat na nakakabit sa kanyang mga devices. Next, we have a switch. Mas matalino, diretso, ipinapadala ang data sa tamang device. Next, we have a router. Nagko-connect ng network papunta sa internet. Ang bawat host o ibig sabihin device na nagpapadala o tumatanggap ng information sa network at pati network device ay dapat may IP address na nasa iisang network. Kapag magkakapareha sila ng network, doon lang sila makakapag-usap o makakapag-communicate sa isa't isa. Next part is let's differentiate between the MAC address and versus the IP address. Ang MAC address ay ina-assign sa Network Interface Card or NIC ng isang device. Ito ang tinatawag na physical address dahil ito ay may unique at naka-assign mismo sa hardware ng device. Ang MAC address o physical address ay hindi nababago or hindi natin pwedeng i-change. Kahit saan mo ilagay ang device sa network, kaya kahit lumipat ang device sa ibang network, pareho pa rin ang MAC address nito. So every time, ibig sabihin, yung set of numbers, yung MAC address natin, is a set of numbers na pagkabili natin yung device is meron na siyang MAC address. So lahat ng may network card or devices na nakakonekta sa network is meron silang MAC address. So yung MAC address, again, is hindi siya nababago or na-change. Next, every time naman nako-connect tayo sa router or ko-connect tayo sa another network, for example, router ng bahay mo, tapos router sa school. Every time nako-connect ka sa kanila, hindi pa rin magmabago yung iyong MAC address. So, permanent siya. So, for example, nanakaw yung cellphone mo. Then, nasulat mo yung MAC address ng cellphone mo. So, para siyang serial number na pwede mo, akin yung cellphone na yan. Ito yung MAC address ng cellphone na yan. So, pwede mo siyang evidence na yun yung talaga or proof na yun yung cellphone mo. Kasi nga, kahit anong reformat natin dyan is hindi na mababago yung ating MAC address. Ang MAC address ay isang 12-digit hexadecimal number. Kadalasan, pinaghihiwalay ito ng colon o hyphen. Bawat dalawang digit, para mas madaling basahin, bawat dalawang digit is equal to 1 octet.
Kaya mas madali itong i-identify kaysa tuloy-tuloy na 12-digit. So, we have here a MAC address, example of MAC address. So, yung MAC address natin, again, it is a 12-digit hexadecimal number. Meaning to say, it's a combination of number and letters. So, yung letters natin, magsisimula sa A hanggang letter F. Okay? So, next is, yung MAC address daw is hindi siya tuloy-tuloy na numbers. May separation siya ng colon or hyphen. So, babasahin natin siya as 2C, 54, 91, 88, C9, E3. Or pwede rin 2C-54, 91, 88, C9, E3. So, pwedeng ganito yung itsura or isulat or basahin ng ating MAC address. Ang IP address ay binubuo ng 32 binary bits or ibig sabihin, it's a combination of 1 and 0. Ang 32 bits ay hinahati sa 4 na 8 digits na grupo na tinatawag na octets. Parang ganito. Ang octet natin, class, is this one. Ayan. So, imbis na dapat, diba, ganito yung, ito yung IP address natin, 11000000. So, yan ay 32 equivalent. Tapos, every 8 bits, sinahati natin siya sa decimal point or dot. Then, kino-compute natin siya, kino-convert natin siya into a number. Okay? So, kaya siya nabuo na 1. Pwede siyang mabuo na 192.168.1.1 para mas madali nating maintindihan kaysa yung 32 bits yung ilalagay natin. Bawat octet sa IP address ay ipapakita bilang decimal number at ipinaghihiwalay ng decimal point. Ang format na ito ay tinatawag na dotted decimal notation. So, for example, we have 192.168.1.1. Yung bawat numero or hati na yun is combination again ng 8 bits na galing do sa 32 bits ng IP address. Kapag ang isang host or computer ay binigyan ng IP address, ipapasok ito bilang dotted decimal number. Halimbawa is 192.168.1.5. Ito ay paraan para mas madaling basahin at gamitin ng IP address kaysa sa mahahabang binary numbers. Imagine nyo kung kailangan ninyo i-enter ang 32-bit binary version ng IP address. So, basahin natin 110000001000001000000101. Diba? Sobrang haba niya. Kung magkakamali ka kahit isang bit lang, magiging ibang address ito at baka hindi ka makapag-communicate yung computer mo sa network na yon. Kaya mas madaling gamitin ang dotted decimal notation kaysa sa direktang binary. Ang logical 32-bit IP address ay hierarchical. Ibig sabihin may dalawang bahagi ito. Network part, ito ang nag-identify kung saang network bilang ang device. Ang host part, ito naman ang nag-identify kung alin sa mga devices sa network ang device. Network ang device. Parehong bahagi ay kailangan para maging valid ang IP address at para makapag-communicate ang device sa ibang network. So, for example, we have 192.168.1.10. So, yung 4 na octet na yun is the first part, the first 3 parts is nag-identify kung ano yung address na grupo ng network mo. Then, yung last na octet naman, yun yung unique number mo. So, for example, ang subdivision namin is 19 Macopa Street. So, yung Macopa is isang street siya. Okay, yun yung network namin. Then, yung number na 19 is yun yung lot na unique number namin.
So, ganun din sa IP address. Meron parang street, yun yung tinatawag nating host. Okay? Identify the network host. And the second part naman, first, identify the network. So, yun yung network, name ng network, which is the Macopa Street. Then, the second part, identify the host. Yung, for example, yung 19, yung lot number namin. It's the host naman. So, yun yung unique number dun sa street na network. So, kung iaano natin sa computer, yung router natin is 192.168.0.1. Okay? So, lahat tayo magsisimula, lahat ng computer na kumonect kay router na yon is nagsisimula siya sa network niya or yung IP address niya sa 192.168.0. Then, yung host or yung seat.1 is laging nagbabago-bago. So, ibig sabihin, nasa isang network tayo, pero yung dulo ng number natin is magkakaiba. So, sana naintindihan ninyo. So, again, we have two parts sa ating IP address, the network and the host. Halimbawa, kung ang isang host ay may IP address na 192.168.18.57, ang unang tatlong octets, which is the 192.168.18, ay network portion. Ito ang nagsasabi kung saang network kabilang ang device. Ang huling octet, which is the 57, ay host portion. Ito ang nagsasabi kung alin sa mga devices sa network ang device. Tinatawag itong hierarchical addressing kasi pinapakita ng network portion kung saang network matatagpuan ang unique host or unique computer. Ang routers ay kailangan lang malaman kung paano makarating sa bawat network, hindi bawat individual host. Ang IP address ay isang unique identifier para sa bawat device na gumagamit ng internet. Kilala rin ito bilang Internet Protocol Address kasi dito nakikita at nakikilala ang device sa network o sa internet. Ano ba yung difference ng public IP at private IP? Ang public IP, ito yung IP address na nakikita sa internet. Ibig sabihin, unique ito sa buong mundo. Ginagamit para makapag-communicate sa ibang devices sa labas ng local network. Halimbawa, ang IP ng home internet mo nakikita ng website. Ang private IP, ito naman yung IP address na ginagamit lang sa loob ng isang local network. Pwedeng magkapareho sa ibang network pero hindi pwedeng diretsong makita sa internet. Halimbawa, ang IP ng laptop, cellphone, o printer sa bahay o school network. Simple tip, ang public IP is a worldwide sa internet. Ang private IP, it's sa local, sa loob lang ng network. Next is the use of IP address. Typically happens behind the scenes. The process works like this. Your device indirectly connect to the internet. By connecting at first, syempre, kailangan ng IP address kapag kumonect tayo sa network connected to the internet, which then grants your device access to the internet. So, dun tayo nagkakaroon ng IP address kapag tayo ay gumagamit ng internet. Kasi kailangan ng internet or one of the requirements ng internet is the IP address. Kasi paano ka masisendan or paano ka masisendan ng mga files kung wala kang IP address. Kaya it's a common na every time nako-connect ka sa router is si router na yung magbibigay sa iyo ng IP address or panibagong IP address. Kapag nasa bahay ka, ang network mo ay kadalasang galing sa internet service provider natin. Pwedeng PLDT, Globe. Kapag nasa trabaho ka, ang network mo ay galing din naman sa company network. Ibig sabihin, pareho silang nagbibigay ng access sa internet. Pero ang iba, ang source depende sa location mo. So, pwedeng magbago-bago yung IP address natin based or depende
kung saan ka ko-connect na router. So, pag bumalik ka naman sa bahay mo, is yun pa rin yung IP address mo. So, ang tinatawag doon is your home IP address. Pero every time na ko-connect ka sa ibang network is every time din na nagre-reset or nag-iiba-iba yung IP address natin. Ang IP address mo ay binibigay ng device mo ng iyong internet service provider. Ibig sabihin kapag kumonect ka sa internet, ang ISP or internet service provider ang nag-a-assign kung ano ang unique IP address na gagamitin mo para makapag-browse at makapag-communicate ka online. Again, yung mga PLDT service provider natin na syempre kailangan ng router yung device nila is yun yung machine na nagbibigay ng IP address. Lahat ng internet activity ay dumadaan muna sa internet service provider. Sila ang nagra-route pabalik sa device mo gamit ang IP address mo. Kasi sila ang nagbibigay sa iyo ng access sa internet. Responsibilidad nila na i-assign ang IP address sa device mo. Ang IP address mo ay pwedeng magbago. Halimbawa, kung ito-turn off and on mo ang modem o router, pwedeng ma-assign ng bagong IP address. Pwede ka rin makipag-ugnayan sa internet service provider at sila magbibigay sa iyo ng bagong IP address. Tip, kaya minsan kapag nagre-reconnect ka sa internet, iba yung IP address mo. Ang home IP address mo ay hindi dadalhin kapag lumabas ka. Kapag gamit ka ng ibang network, halimbawa Wi-Fi sa hotel, airport, or coffee shop, makakagamit ka ng ibang IP address. Ang bagong IP address na ito ay temporary at ibinibigay sa iyo ng internet service provider ng lugar na iyon. Kaya iba lagi ang IP mo depende sa network na ginagamit mo. IP address classes. We have 5 classes of IP address. The class A para sa very large network tulad ng malaking kumpanya or government network. Ang class B naman para sa medium-sized network, kadalasan ginagamit ng universities. Ang class C para sa small network, kadalasan ginagamit ng ISP para sa customer subscription. Yun yung mga ginagamit natin sa mga bahay or sa mga schools, the class C. Ang class D naman para sa special purpose, ginagamit sa multicasting. Ang class E para sa experimental testing, hindi ginagamit sa normal na network. So, class D is example nito, special use for multicasting. So, pwedeng sa mga government agencies natin ito makikita. And sa class E naman is for experimental testing. For the purpose lang na matest kung yung 2 network or 2 devices na yun ay may connection. Alin ang network portion ng isang IP address? Parang IP address din, ipinapakita ito sa dotted decimal format. Sa isang LAN o local area network, lahat ng devices ay pareho ng subnet mask para ma-identify nila kung anong parehong network nila at makipag-communicate. Ang IP address is the unique ID device, tama ba? So, ang subnet mask naman is nagsasabi kung saan ang network kabilang ang device. So, ang subnet mask ay may default values depende sa class ng IP address. Para sa unang 3 classes ng IP address, we have class A, class B, and the class C. Ang subnet mask ang nagsasabi kung alin ang network portion ng IP address at kung sino ang kasama sa parehong network. So class, this is the IP address and the default subnet mask. Usually class, yung ranges na nakikita natin dito, kunyari, for example, 1 to 126 is minsan is kahit class C yung ating IP address is nagsisimula yung IP address natin sa 1 or 125, ganun. Pero class C siya. So, paano natin nalalaman na class C? So, depende ito sa subnet mask. So, kahit ilagay ko doon ay
1.1.1.1, pero ito yung range niya, class A niya, pero ang subnet mask niya is 255.255.255.0, meaning pa rin it is class C. So again, hindi tayo masyado titingin dito sa range. Mas titingin tayo doon sa subnet mask na ipapakita sa atin ng computer, which is kapag nag-IP config tayo. So, balik tayo kay subnet mask. So, we have class A, 255.0.0.0. So, nahati yung ating IP address again sa network at host. So, yung tatandaan ninyo, pag may 255, ibig sabihin, yun yung portion na network. Yung 000, yun naman yung host. Okay? So, ibig sabihin yan, kung ang network natin is this one, 126.255.255.255, ito yung first part or first octet, yun yung network. Then the rest, this one, yung 255, those are hosts. So, ang maximum niya is mas marami siyang host na kayang i-cater dahil ito yung range niya. Mas marami siyang combination na IP address yung magagawa niya. Next, we have class B, which is 255.255.0.0. So, yung class B naman is hati sa gitna. Dalawang network, dalawang host. So, kung 192.255, so this one is the network, and yung host naman natin is 255.255. So, ito naman yung host niya. Okay? Next, we have class C, yung 255.255.255. So, yung first is the network, and yung 0 naman is the host. So, ang class C is tatlo yung portion niya ng network, meaning to say, pag nasa isang network ka, is hanggang 255 lang na host ang kaya niyang i-connect. Kasi 255 na IP address lang ang kaya niyang gawin do sa same network. Okay? So, sana naintindihan ninyo yung difference ng network at subnet mask. So, tatandaan ninyo, yung network, hindi siya nagbabago. Okay? Kunyari, kumonek kayo sa ICT room, ang network niya is 192.168.1. So, lahat ng host or lahat ng computer na that one, okay, is kumonekta do sa router na yon, is ang first 3 parts or first 3 octets ng mga computer na yon is 192.168.1. So, pare-parehas. Lahat sila. Pero yung dulo na portion, dun lang nagbabago-bago, which is the host. Yun yung unique do sa kabilang computer. So, sana nagigets ninyo yung difference nung dalawa, yung network at ng host. Next part is ano ba yung difference ng IPv6 at IPv4? Ang IPv4 ay ika-4 na revision ng Internet Protocol. Ito ay connectionless protocol. Ibig sabihin, hindi kailangan ng permanent connection bago magpadala ng data. Ginagamit sa packet switch network tulad ng Ethernet cable or Ethernet or Internet. Pangunahing trabaho nito ay magbigay ng logical connection sa pagitan ng network devices at mag-a-assign ng unique identification or IP address sa bawat device. Kaya tuwing kumokonek ka sa internet, kadalasan IPv4 ang ginagamit para makilala at makausap ang ibang devices. Kaya kung natatandaan ninyo, during our hands-on, lagi ako nagsasabi sa inyo na IPv4, pakikuha yung IPv4 or IP version 4 ng inyong computer. Kasi yun yung unique IP address na binibigay sa atin ng internet.
Ang IPv6 ay pinakabagong version ng Internet Protocol. Ginagamit ito para magpadala ng data sa packets mula sa source papunta sa destination sa iba't ibang network. Mas advanced ito kaysa sa IPv4 kasi mas maraming devices or nodes or laptops or routers ang pwedeng suportahan. Tip, habang dumarami ang devices sa internet, mas kailangan ng IPv6 para hindi maubos ang available na IP address sa buong mundo. Ang IPv6 ay may 128-bit o 16-byte address, kaya napakalaki ng address pool or pool nito. Mga 340 trillion or undecillion addresses. Ano yung advantage? Mas maraming IP addresses, kaya hindi mauubos kahit dumami ang devices sa internet. Mas secure ang design dahil may built-in security features. Mas efficient ang routing sa malalaking network. Ano yung cons? Mas complicated kaysa sa IPv4 para sa mga beginners. Next is hindi lahat ng network at devices ay fully compatible pa. Kaya minsan kailangan dual stack. So kailangan or yung ibang devices natin is dalawa yung binibigay pa rin nila. IPv4 and IPv6. Ang IPv6 ay mas malaki kaysa sa IPv4. Binubuo ito ng 8 groups of characters at 16 bits bawat group. Dahil dito, mas marami at mas unique na IP addresses ang pwedeng gamitin kaysa sa IPv4. Kaya kahit dumami ang devices sa internet, hindi mauubos ang available addresses sa IPv6. Sa IPv6, dahil sobrang dami ng addresses, bawat devices ay pwedeng ma-access publicly. Hindi na kailangan ng extra configuration tulad ng NAT or Network Address Translation na ginagamit sa IPv4. Nakakatipid ito sa resources at mas madali ang direct communication sa internet. Tip, mas simple at efficient ang internet connection sa IPv6, lalo na sa maraming devices.